Hello guys, magandang araw sa inyong lahat. Ito na naman si Inday Janelle, ang ambisyosang YouTuber dito sa Antalya, Turkey na tinatawag Inday ng Turkey. So sa mga bago sa channel na ito, welcome po. Ako po si Inday. Nakatira po ako dito sa Antalya, Turkey ng mahigit 12 years na. So, ano ang trabaho ko? Ito po pa, laboy-laboy lang ako dito, paggagawa ng YouTube, Facebook. So, ngayon, pag-uusapan natin, paano nga ba, may chance ka bang maging citizen sa bansang ito, ang bansang Turkiye? Common na katanungan ng karamihan, magiging Turkish citizen ba ako? Meron pong maraming paraan para maging Turkish citizen ka sa bansang ito. Ang pinaka-common po sa lahat ay ang pag-aasawa ng lahing mga Turko or ang mga Turkish citizen. Marami pong mga Turkish citizen dito na hindi po sila mga Turkish. Unang-una, mga Iranian, Syrian, Afghanistan, mga African, mga Europeans, at mga halos lahat na ng bansa sa mundong ito ay may citizenship dito. So, yung iba na-acquired nila nung meron silang property na bili dito, mag-chance ka maging citizen. Yung iba, pinanganak dito na ang tatay ay Turkish, ang nanay ay half. So, ang pinaka-common sa lahat ay naging citizen ka dahil nakapag-asawa ka ng Turko. So, pag nag-asawa po kayo ng mga Turko, after 3 years na ikinasal kayo, pwede na po kayong mag-apply as Turkish citizen. So, yun po ang pinaka-dahilan or common na reason bakit nasi-citizen ng mga tao dito. So, ang pangalawa naman po sa ating lahing mga Pilipino ay ang pagtatrabaho sa mga mayayamang Turko dito or yung may mga working permit. After 5 years, nagtatrabaho kayo dito, walang putol, iba't iba man po ang inyong mga employer, ay eligible na po kayong mag-apply ng Turkish citizenship. So, yan po ang pinakadahilan, reason sa ating mga Pilipino nagkaroon tayo ng citizenship, ang pagtatrabaho at pag-aasawa ng lahing Turko. Unang-una, pag nag-asawa ka po ng lahing Turko ay may anak ka man o wala, pwede kang mag-apply na ng citizenship after 3 years. So, may mga common na katanungan dito. Nag-asawa po ako ng lahing Turko, pero hindi po kami umabot ng 3 years at nag-divorce po kami. So, paano po ba ako makapag-apply ng citizenship? So, kung kayo ay may anak, meron pong reason na magbibigay ang Turkish government ng citizenship mo dahil meron ka pong anak dito. Meron din pag wala naman po kayong anak at ikaw po ay nag-divorce sa asawa mo, syempre nakapag-apply ng citizenship. Mag-apply ka po ng trabaho. Pag may working visa ka, na nandito ka, dahil may, kahit hiwalay kayo ng asawa mo, may chance, ika-count yung pag-aasawa mo hanggang working visa at mag-a-apply ka ng citizenship. So, paano ba yun ma-count? 2 years kaming nag-asawa, tapos naghiwalay kami, tapos nag-working visa ako. Yung 2 years mo po na naghiwalay kayo, legal ka po yun. Pag naputol po yun at nagkaroon ka ng working visa, so mag-aantay ka ng 5 years doon. So, ika-count ng Turkish government yung 5 years mo na nagtrabaho, kahit maiba-iba man ng employer, at yun po ay mabibigyan ka ng citizenship. So, pangalawa naman po ay ang pagtatrabaho malihigit 5 taon sa ibang amo. Pag kayo po ay hindi naputol ang inyong working visa, kahit palit-palit man kayo ng amo at pumayag yung amo na i-transfer yung visa mo,
pwede ka pong eligible ka pong mag-apply ng Turkish citizenship. So, yan po ang pinaka-common na reason sa ating mga Pilipino na magkakaroon tayo ng Turkish citizenship dito. So, ano man ang mga uncommon na magkaroon ka ng citizenship? Siyempre, may mga kababayan din tayong mga Pilipino na mga mayayaman dyan sa Pilipinas. Nagpunta sila dito sa Turkey, nag-invest sila, nagbili sila ng property, more than $500,000. Ayan, nakakakuha po sila ng citizenship. So, sa mga hawak po nila ay tourist visa or residence permit, every year kasi nagre-renew ka na ng residence permit dito. Dati umaabot pa ng 2 years ang residence permit, pero ngayon napakahigpit, ay may 5 months, may 6 months, may 8 months, may 1 year. So kung mahaba-haba na po ang naging residence mo dito, mahigit 8 taon na, eligible ka po mag-apply ng citizenship. Kaya lang, medyo mahirap sa mga working permit holder at residence permit holder na mag-a-apply ng Turkish citizenship. Bakit? Kasi po ako may kasamahan akong British sa trabaho. Nag-apply po siya ng Turkish citizenship. 8 years na siyang nakatira dito. May property pa siya. So, hirap na hirap siya. Hindi kasi siya nakakapasa sa interview. Kasi meron kang language interview ng mga police at merong interview body, yung 8 mga tao na magtatanong sa iyo sa NUFOS, ang tinatawag nila dito, parang NSO nga sa atin, na i-verify nila, i-interview ka, tatanungin ng mga maraming tanong about Turkey, and ang tanong na yun ay Turkish. So, advantage sa mga kababayan natin na marunong mag-Turkish, magsalita ng Turkish, kung kayo ay mag-a-apply ng Turkish citizenship through sa inyong mga hawak na working visa at residence visa. So, yun, kailangan yung matutong magsalita ng Turkish. So, yung common na tinatalong nila lagi is, pakantahin ka ng national anthem, anong mga paborito mong pagkain dito niluluto, bakit ka nandito, ano po yung mga reason, bakit tumagal kang tumira ng ganitong taon dito, sa ibang bansa ba, sa iyong pinanggalingan, bakit bakit ayaw mo mag-settle down doon, nandun naman yung pamilya mo, bakit mo gusto dito, mga ganun-ganun ang mga common na tinatanong. Ano yung source of income mo, paano ka nabuhay dito ng 8 taon, anong ginasto mo, mga ganun-ganun ang tinatanong nila. So, dapat ready ka, kasi hindi lang po isang tawang magtatanong yan sa inyo, body po yan sila, mahigit 6, 8 katao ang nagtatanong. So, kung hindi po kayo marunong mag-Turkish, napakahirap. Pero kung marunong kayo mag-Turkish, ay easy lang yon sa kanila. Easy lang yun sa inyo. So, learn Turkish. Kasi minsan may oral and written exam. Pinapa-exam kayo doon sa police station, pababasahin kayo ng ganito na story, short story, tapos isusulat mo yon. So, mahirap. Yun ang dahilan, kaya yung kasamahan kong British, hindi talaga siya na-approve ang kanyang Turkish citizenship. So, apply naman uli. Tinasabihan na, okay, matuto ka mo nang magsalita. Medyo mahirap talaga pag ikaw ay hindi married to Turkish to take citizenship in Turkey. So, maraming mga ibang lahi dito na naging Turkish citizenship. Ang nakakuha ng Turkish citizenship, yung mga Iranian, mga Syrian, dahil nga sa, alam mo naman, yung humanitarian reason, ayan, nabigyan sila ng citizenship ng government. So, meron naman talagang reason na bibigyan sila ng citizenship kasi nga may gera sa kanilang mga bansa na pinanggalingan, lalong-lalo na sa mga Syrian. So, mahigit 3 milyon yan sila na bigyan ng citizenship dito na mga Syrians. Ngayon, sa mga working visa na naman, holder a residence permit, yun po ang sinasabi ko, learn Turkish, read and listen. Learn how to sing national anthem in Turkey. So, mga kababayan ko, yan po ang common na reason para kayo ay maging citizen sa bansang ito. So, ano naman ang benefits na makukuha mo pag ikaw na ay citizen dito? So, katulad ko, ako ay citizen na dito, ano naman ang benepisyo ko? So, first, syempre, hindi ka na magbayad ng working permit, hindi ka na mag-apply ng working visa, hindi ka na
magbayad-bayad ng mga tax dyan sa pag-a-apply ng visa. So, hassle din yung pag-a-apply kasi magastos. Pangalawa, syempre, pwede ka nang magtrabaho kahit ano na walang working visa. So, kahit anong trabahuin mo dito, kung ikaw ay Turkish citizen na, pwede ka na magtrabaho. Depende naman sa field mo, ano ang alam mo. So, sa mga katulad naming na Turkish citizen, ano yung mga common naming trabaho? So, dito, pwede kaming mag-apply as sa mga hotel and restaurants, sa mga schools as teachers, sa mga ano tawag dyan? Sa mga culinary, sa mga waiter, waitress, yun na wala kaming working visa permit na kailangan na. So, pero marami pa rin na nagtatrabaho dito sa mga area na yon ng mga Pilipino at meron silang working permit. Ano naman ang disadvantage dito? Disadvantage sa aming mga na-citizen na, kasi once na ikaw ay citizen na sa bansang ito, pag nagtrabaho po kayo dito sa mga ibang area, ang sweldo nyo po ay in Turkish lira. Except lamang po sa mga airline company at mga tourism company na based abroad, dahil ang sweldo nyo po dyan ay euro or US dollar ang ipapasahod sa iyo. Pero pag ikaw ay nagtrabaho sa mga local area dito, syempre, ang sweldo mo ay Turkish lira. Katulad ko, ang sweldo ko po mula noon hanggang ngayon ay Turkish lira. So, magkano naman lang sinasahod ko kung tatanungin nyo, ay secret po yon. Importante po yung sahod ko, kaya akong buhayin at ang pamilya ko. May extra-extra na yung mga natatabi natin para sa ating pagtanda. So, wag nyo na itanong yan sa akin kung magkano sinasweldo ko. Basta tamang-tama lang na mabuhay ko yung pamilya ko at meron kaming extra savings sa aking pagtanda. So, yan po ang mga few ways to take Turkish citizenship, advantage and disadvantage ng Turkish citizenship. So, kung Turkish citizen ka na pa pala, additional ito, pag nagtrabaho ka dito, syempre may SGK ka na insurance. So, pag may insurance ka at nagbabayad ka, na-fulfill mo yun, na kumpleto mo yung mga days ng pagtatrabaho, pag nag-retire po kayo dito, sa babae kasi usually 65 to 69 pwede ka na mag-retire. So, makukuha mo yung lump sum ng binayad mo monthly at meron ka ng pension forever. So, kung may pension ka na forever, tapos may anak ng babae, pag ikaw ay nagtsugi o namatay, yung pension mo mapupunta sa anak mo na babae kung hindi siya mag-asawa. So, kung ikaw ang anak mo ay lalaki at may pension kayong mag-asawa, pag namatay kayo na above 21 years old na po siya, hindi niya makukuha yung pension nyo. Pala, ang anak na babae lamang na single ang pwedeng makakakuha ng inyong pensyon. So, 21 years and below. Okay, yan lang po ang advantage dito. Maraming mga advantage, syempre, kung anong benepisyo ng mga Turko, benepisyo mo rin. So, kung ikaw ay mayaman, o syempre, marami kang investment, marami kang ipon, marami kang savings, marami kang pinagkakitaan. Pero, marami ding mga mahirap na mga Turko dito na kahit Turkish citizen, mahirap pa rin. So, kailangan mong kumayod para mabuhay dito. Kahit saang bansa man tayo, magsikap, magbanat ng buto, magtabi para sa ating pagtanda. At may, lalong-lalo na sa ating, lalo-lalo tayo na may mga anak, meron tayong maiiwanan para sa ating mga anak, para sa kanilang pag-aaral, para hindi sila mahirapan. So, kung matsugi man tayo ng maaga, so hindi po sila mahirapan. Pero kung magtsugi tayo ng matagal, kasi ang mga buhay ng mga Turko ay matagal, 80, 90, may umabot pa na 100 sila na bubuhay dito sa Turkey. So, yun lamang po ang maibabahagi ko sa inyo sa araw na ito. See you next time sa ating video. Bye-bye! Sa lahat ng mga nanood ng videong ito, huwag niyo pong kalimutan i-subscribe para updated po kayo sa susunod nating video. Okay? Thank you so much!